Magandang araw po sa ating lahat. We have here a motor controls trainer at dito natin itest ang ilang motor controls. Unahin natin later ang 3-phase direct online starter. Ngunit bago yan, discuss muna natin ang mga parts na nandito. Unahin natin sa mga circuit breakers. Meron tayong dalawang circuit breaker dyan. Yung sa kaliwa, we have the power circuit breaker at yung sa kanan, that is the control circuit breaker. At yung mga contacts nila, nilabas po dito. Meron tayong line 1, line 2, line 3. Yung nandun po sa taas na contacts ng circuit breaker. At yung sa baba naman, T1, T2, T3. Ganon din po dito sa control circuit breaker. Meron tayong dalawang start buttons. Andito yung mga contacts nila, normally open. And yung mga yellow, ito po yung contacts para dun sa pilot lamps ng bawat start buttons. Nandito naman ang stop button, normally closed, contact. And nandito yung terminals para sa kanyang pilot lamp. Meron naman tayo ditong emergency stop button, normally closed pero hindi po siya katulad ng stop button. Ito po ay momentary pero ito po, once na press natin siya, magre-remain siya as closed. Pero meron po siyang reset. Twist lang po natin siya following the direction. Dito sa emergency stop, naka-close ngayon. Pag pinindot natin ito, mag-open yung contact. Pag binitawan natin, magre-remain siya na naka-open unless i-reset natin yan. Meron tayong selector switch dito. So dalawa lang yung pwede nating pagpilian ng kanilang contacts. Meron tayong tatlong contactor sa loob. Yung dalawa, meron silang overload relay, hindi katulad nung nandito sa pinakakanan. At nandyan na rin yung kanilang mga auxiliary contacts. At yung kanilang mga contacts, nilabas po nila dito. At bawat contactor, nandito na po yung kanilang mga power contacts, line 1, line 2, line 3, T1, T2, T3. At meron din silang mga auxiliary contacts, dalawang normally open, dalawang normally close. So ganun din po dito sa ibang mga contactors. Although dito sa dalawang contactors, the main contactor at saka yung delta contactor, meron silang normally closed contact ng overload relay. Meron din itong VFD or variable frequency drive. Merong analog timer. Meron ding digital counter na pwede rin natin magamit as timer. At meron itong 3-phase motor, 6 leads po ito. Ibig sabihin, dahil nandito yung mga contacts nila for the 3-phase motor, nakalabas yung 6 na leads. We have U1, U2, V1, V2, W1, and W2. Ngayong familiarize na tayo dito, let's proceed with our sample. Mag-wiring tayo ngayon ng direct online motor starter. Ito yung diagram na gagamitin natin for wiring the direct online motor starter for a 3-phase motor. Nandito kanyang power circuit at ang kanyang control circuit. Naglagay na rin tayo ng mga markings ng line 1, line 2, line 3, and T1, T2, T3 ng mga contacts dito para mas magiging madali yung pag-wiring natin. Nagtataka siguro kayo kung bakit line 1, line 2, line 3, T1, T2, T3 na pataas ang nakalagay dito ng mga markings. Dahil sa actual, ang position sa mga to ay paganito po siya. Unahin natin i-wiring itong power circuit mula dito sa power circuit breaker papunta dito sa magnetic contactor. T1 ng power circuit breaker to line 1 ng magnetic contactor, T2 ng power circuit breaker to line 2 ng magnetic contactor, and T3 ng power circuit breaker to line 3 ng magnetic contactor. Para sa ating mga wiring, gagamit tayo ng mga connecting wires. Nandito yung mga contacts ng power circuit breaker, line 1, line 2, line 3 or RST, T1, T2, T3. So dito tayo sa T1, T2, T3, papunta dito sa line 1, line 2, line 3 ng magnetic contactor. Yan naman dito sa T1, T2, T3 ng overload relay papunta dito sa ating motor. Nandito yung contacts ng 3-phase motor natin. This is a 6 leads.
So dito muna tayo sa UVW. Ang motor natin should be connected into Delta. Explain natin next time kung paano i-wiring ang 6 leads 3-phase motor into Delta. But for now, naka-arrange na yung mga contacts natin, magkatapat-dapat na po sila kung saan yung mga proper connections nito. Yung U, papunta po dito sa W2. Yung U2, pupunta dito sa V. Itong V2, papunta dito sa W. Ngayon naman puntahan natin itong control circuit. So meron tayong separate na control circuit breaker para dyan na ang kanyang contact galing po dito sa line 1, line 2 ng power circuit breaker. Unahin po nating i-wiring dito. Aside dun sa stop and start buttons, meron tayong emergency stop dito. It is just connected in series with our circuit. Kaya mula dito sa T1 ng control circuit breaker, papunta dito sa emergency stop button. Nandito yung contacts ng control circuit breaker natin. Mag-umpisa tayo dito sa T1. Papunta dito sa emergency stop button. From the emergency stop button, papunta tayo dito sa stop button. Andito yung ating stop button. From stop button to start button. From start button, papunta na dito sa A1 ng holding coil ng magnetic contactor. A2 ng holding coil ng magnetic contactor, papunta dito sa NC ng overload relay. From the normally closed ng overload relay, papunta na dito sa T2 ng control circuit breaker. Next naman, i-wiring natin itong latching para sa start button. Normally open contact from magnetic contactor. Again, itong latching natin nakakonect in parallel with our start button. Ito yung start button natin. Itong unang wire, papunta dito sa normally open contact. Sunod naman, itong wire na ito, papunta dito sa isang contact ng normally open. Meron silang marking para hindi tayo mawala, 53 and 54. Na makikita po natin dito, 53 and 54. Sunod nating i-wiring itong pilot lamp ng start button. It is connected in parallel with the holding coil of the magnetic contactor. Ito yung terminal ng pilot lamp for the start button. Maglagay lang tayo ng mga wires dito. And then itong una, yung line 1 niya, papunta dito sa A1 ng holding coil ng magnetic contactor. Tapos itong line 2, papunta naman dito sa A2. At ang panghuli, itong pilot lamp ng stop button. Mag-umpisa tayo dito sa T1 ng control circuit breaker. Papunta dito sa normally closed auxiliary contact ng magnetic contactor. T1, papunta dito sa, this is the normally closed contact, 61 and 62 ang kunin natin. Yung 62, papunta dito sa pilot lamp ng stop button. At nandito ang stop button natin. Nandito po yung line 1, line 2 para dun sa terminal ng pilot lamp ng stop button. Ito naman po, papunta na siya doon sa T2 ng control circuit breaker. Sunod po, i-wiring na natin yung power supply, line 1, line 2, line 3.
Meron tayo ditong isang phase converter. From single phase na supply, gamit po ito, magiging 3-phase po yung output natin. Kaya nandito po yung line 1, line 2, line 3 ng phase converter. Connect lang po natin dito sa line 1, line 2, and line 3 ng power circuit breaker. And last, yung top natin from the power circuit breaker to the control circuit breaker, line 1 to line 1 and line 2 to line 2. Yung line 1 ng power circuit breaker papunta dito sa line 1 ng control circuit breaker, at ang line 2 ng power circuit breaker pupunta dito sa line 2 ng control circuit breaker. Ngayon, tapos na nating i-wiring, pwede na natin itong i-test. Okay, so ngayon nakailaw po yung stop button natin. And right now, we're going to press the start button. So naka-stop pa po yung ating motor. Then let's see when we're going to press the start button. Next, press natin itong stop button. I-check naman natin ngayon kung ano yung magiging function ng emergency stop button dito sa ating circuit. Dahil hindi katulad ng stop button, ang emergency stop button ay hindi po siya momentary contact. Kapag nagkaroon ng emergency doon sa motor at hindi pa po nagtitrip yung circuit breaker or hindi pa po pinapatay ng overload relay natin yung circuit, pwede po natin gamitin itong emergency stop button. Pag once po na pinindot natin ito, at kahit binitawan na natin siya, magre-remain siya na naka-open. Kaya kahit na-start natin ang motor, dahil naka-open dito, hindi po mag-on yung ating motor. Okay? So, start natin ito. Then, nag-umpisa na po umikot ang ating motor. Next, press natin itong emergency stop button. So tumigil na po ang ating motor, and right now, let's start. Right now, let's try to press start button. Pero papansinin natin nakailaw yung stop button. Ngunit kahit anong gawin natin dito sa start button, hindi po siya aandar dahil dito sa ating emergency stop. Unless, ang gawin po natin, reset natin, ikot natin dito. Magpo-close na po yung kanyang contact, and then pwede na po nating start ulit itong ating circuit. So check natin yung motor. And stop natin. Again po, yung ginawa lang po natin dito is just to test the direct online motor starter for a 3-phase induction motor. In actual circuit po, mas malinis pong tignan ang ating mga wirings. Yung principle na ginagawa lang po natin dito, it's connecting the dots. Katulad din po dun sa actual installations ng mga motor controls. In order to do that, kinakailangan po nating magbasa ng diagrams. Ganun po ka-importante ang pagbabasa at pag-intindi ng mga diagrams para ma-wiring natin ng maayos in actual installations ang mga motor control circuits. Sana po meron tayong natutunan ngayon. Maraming salamat po.